Glory to God, glory to Christ Jesus. Magandang tanghali sa iyo, Sister Cherry. Sa pinagpalang hapon, Sister Laila, at sa ating bati natin ang ating mga nandito sa loob. At maraming salamat for joining us. Isang pinagpalang hapon po sa lahat. Amen. Pinagpalang araw sa inyo mga kapatid. Yes, at sa mga nasa YouTube at sa ating Facebook na manunood bukas. Yes. Bukas ang ano nito, ang Playback. upload. Yes, Yeah, sa playback na lang. Kaya diyan lamang po kayo at sumasama tayong magpuri at manambahan sa ating Yahweh Shaddai maya-maya lamang at makinig, Sister Laila. Sa mabuting balitang iahayag na ating Amen. lingkod na si Brother Rod. Banyares. At marami tayong aakay ngayon. Kaya isang pinagpala tayo ngayong Tuesday. At sige po, tayo na po ang lahat. At i-welcome po natin ang ating mga akay. Halika sis, dito ka sis. Meron po bang baguhan? Yes. Amen. So tayo na po tayong lahat. At i-welcome natin ang ating mga nagagandang sister dito. Na ngayon lang nakasumpong ng gawain ni El Shaddai. Tayo na po tayong lahat at i-welcome natin i-welcome po natin sila. Tayo po ang lahat. Welcome to the family. Halina sa pamilya, kami nagagalak na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya, ang pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan sa bawat sasabihin ng pag-ibig siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ang manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalang na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya, ang pamilya ni El Shaddai. Welcome mga kapatid. Diyan muna kayo at ipapaliwanag namin sa inyo kung anong ibig sabihin ng El Shaddai. Ang El Shaddai ay hango sa wikang Hebreo. Ang El Shaddai ay isa sa pinakilalang pangalan ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Siya ang may likha ng langit at lupa. Siya ang Diyos ng bansang Israel, ang Diyos ni Abraham at ni Jacob. Siya ang ating Diyos natin noon, ngayon at magpakailanman. At siya din ang ating Diyos na siyang pinagbubuhatan ng lahat ng ating buhay at ikinabubuhay. Amen? So, ang layunin naman ng El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International ay upang ihayag sa lahat ang kanyang katapatan, ang kanyang kadakilan, ang kanyang kapangyarihan at pag-ibig, nang sa gayong mabigyang kagalingan ang lahat ng uri ng karamdamang pisikal at espiritual sa ating buhay. At higit sa lahat, tumanggap tayo ng kaligtasang alok sa pamamagitan ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Amen. So, ayan, sister, ipapaliwanag naman sa inyo ni Sister Rose ang ibig sabihin ng panyo. Palag, nalilito na. So ayan mga kapatid, nandyan ang salita ng Diyos na Salmo 91 ay na dinadasal ng lahat ng prayer partners sa buong mundo simula alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Yan po ay makapangyarihan at dasalin lang natin yan kung tayo'y manalig at manampalataya. Ipatong lang natin kung saan tayo may nararamdaman at tsak yun tayo kanyang pagagalingin. Amen? So bago muna ang lahat mga kapatid, nais muna namin malaman kung ano ang inyong pangalan at tagasan kayo sa Pilipinas.
Ako po si Marian Abian from Cagayan de Oro City. Cagayan de Oro. Welcome, sis. Ako po, Rose Anyada from Borongan, Eastern Samar. Samar. Ay, sister, ikinagagalak namin kayo na kayo aming nakasama sa araw na ito. At dalangin namin na hindi ito ang una at huli niyong pagdalo, bagkus ito ang umpisa ng inyong pakikipagtipan sa ating Diyos na buhay. Amen? So maraming salamat sa inyo mga kapatid. God bless you. Pwede na po kayong pumunta sa inyong kuhan. Thank God. At sa susunod, marami tayong uling maaakay, Sister Laila. Amen. Sana po Amen. sipagan pa natin ang pag-aakay. Amen. Para Sister Laila. makasama natin sa pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Amen. At ay dadako na sa ito yung pinaka-highlight, ang paghahayag. Ng kabutihan ng ating Yahweh El Shaddai. Yes. Sino po ang mauna ang tumayo dito at maghayag ng kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay? Lahat po ba'y Halika, sis. pinagpala? Ikaw sunod. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Yahweh El Shaddai. Ipagpapasalamat ko lang sa ating Yahweh El Shaddai. Last night po, may nakapapo akong bukol dito sa lalamunan ko. Habang nanonood po ako ng playback ng gawain sa Ambel, last Saturday, kung ano po yung ipinataas ni Brother Mike, itinaas ko kasama ang tubig. At hiniling ko habang itinataas ko po yon, sabi ko, Lord, Yahweh El Shaddai, iinom ako ng tubig na ito mamaya. Bukas wala na po. Ang hirap lumunok, buong yung hindi ako kahit tubig. Pero nung nakainom ako ng tubig dahil inangkin ko sa pagdarasal ko bago ako natulog, kaninang umaga, praise the Lord, wala na po yung masakit at wala na po yung bukol sa aking lalamunan. Napakabuti mo, Yahweh El Shaddai. Manalig mo naman, malampalataya lang po tayo sa Kanya. Thank you sa instant healing, Yahweh El Shaddai. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Praise God, tunay na ang ating Diyos ay ang Diyos, the great healer. Great Amen. healer. Kaya So, napakabuti ng Diyos. Meron pa Amen. tayong isa, Sister Laila. Sister, Halika, ang birthday may birthday celebrant. celebrant namin. Happy Halika, Sister birthday Lorna. to you. Good afternoon, my brothers and sisters. Nagpapasalamat na ako kay Lord kasi ngayong araw is birthday ko. Bali, 67 years na ako ngayon. Bali, 36 years ako dito sa Hong Kong. Pero thank you, Lord. Binigyan mo ako ng kalakasan at kalusugan. At thank you at sa pag-ingat mo at sa paggabay mo sa aking mga pamilya. Yung pumunta ako dito, yung bunso ko is 2 years old. Bali, yung panganay ko is 7. And then pangalawa ko is 5. Ngayon may apo na ako 3. Pero thank you, Lord, binigyan mo sila ng karunungan at kaalaman. Thank you, Lord, sa mga grasya at mga biyaya mong binigay sa amin. Thank you. Amen. 67. Yes. Siya po ang pioneer ng Tuesday Family. Yes. Kasama namin kabatch-batch siya. na namin siya. Yes. Kaya, Sister Laila, tayo na napakabuti ng ating Diyos at tayo dadako na Yes. sa ating panambahan at una ang gagamitin sa ating maghahayag ng salita ng Diyos, ang ating gagamitin ng ating kapatid na si Brother Rod Banyares. At sa panambahan ang gagamitin ang pangunahan ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong, sa pangunang panalangin ni Sister Celsa. Oh, hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos at ng Espiritu Santo, Amen. Banal na Diyos at dakila, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Diyos na may likha ng langit at ng lupa, Diyos na pinagbuhatan ng aming buhay at ng aming kinabubuhay. Muli po mga sa mga oras na ito, narito po kami, yung mga anak. Lumalapit sa iyo ng may kagabaang loob at humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Linisin mo po kami mula ulo hanggang talampakan na kami po ay karapat-dapat na magpuri at sumamba sa iyo. Thank you, Lord, sa kapatawaran na gawad mo po sa amin. Kung kaya, patuloy ko po sa iyo itinataas ang iyong banal na gawain, ang mga awit,
ang kanilang mga tinig. I-bless mo po, Panginoon. Nang sa ganon sa aming pakikinig ay madama namin ang iyong presensya. At patuloy ko rin po sa iyong idunulog ang maghayag na iyong banal na salita na si Brother Rod Banyaris. Gamitin mo po siya, molde and vitally na mahayag po ang iyong mga salita. Na amin pong maunawaan ang iyong mga aral. Na amin pong pagtagumpayan sa ang araw-araw ng aming buhay sa pamagitan po ng iyong mga salita na inihasik mo po sa aming mga puso at isipan. Thank you, Lord. At ganoon din po, patuloy ko pong idulog ang 4 na sulok na ito na samahan at gabayan po kami sa iyong pakikinig na wala po makagambala sa aming pakikinig sa iyo. Kaya Ama, sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamatamis at mataas na papuri at papasalamat sa pangalan ng bugtong na anak na si Jesus na siyang naghari noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos at ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Tuloy-tuloy po tayo. At ngayon po, darakot tayo sa pag-welcome ng Banal na Espiritu upang tayo samahan sa ating mga gagawin sa mga susunod na sandali. Oh, Holy Spirit, welcome in this place. Oh, surely your presence, oh God. We feel your presence in this place. Oh, hallelujah. We give you praise. We welcome you, Holy Spirit. Oh, surely your presence. We welcome you. Oh, move in this place. Thank you, Jesus.
Hallelujah! Isang malakas na palakpak sa ating Yahweh Shaddai. Hallelujah! Because God is great. Amen. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Halika na po kayo at tayo po'y sasayaw sa ating Yahweh Shaddai, iindak at aawit. Hallelujah. Great and mighty. Amen. Great and mighty is the Lord our God. Hallelujah. Glory to God. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up your banner. Lift up your banner, let the lanterns ring. Praises to our King.
Great and mighty is He. Tunay, napakabuti ng Diyos. Amen. At are you blessed? Amen. Amen. At pag-isip pa lang sa umaga ay isang pagpapala na po sa ating mga buhay. Amen. Hindi lamang po sa atin at sa ating mga mahal sa buhay. Tayo laging nandito at patuloy tayong alam natin na secure tayo sa pag-ibig ng Diyos. Alam natin na hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan. At ang ating mga mahal sa buhay ay abutin din at pagpapalain. Kung paano tayong pinagpala ng Diyos at sila po'y pagpapalain. Amen? Amen. Hallelujah. Oh, bless your name, oh God. Hallelujah. We give you praise. We give you honor. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Taas pa mga kamay. Come on, praise Him. Praise Him. Taas mo ang ating mga kamay. Ating buka ang ating mga bibig. At alayan natin siya ng mga papuri. Oh, hallelujah. Bless your name. Oh, hallelujah. Thank you for your love. Thank you, Jesus.
Glory to God, glory to Christ Jesus. Aming Diyos na nasa langit, sinasamba ka namin, pinararangalan at pinasasalamatan. Patuloy ka naming dinadakila, Ama, sa araw na ito. Naririto kami, Panginoon, upang Ikaw ay sambahin at pasalamatan. Ialay sa iyo, Panginoon, kung anong mayroon kami sa buhay na ito. Ang dalangin ko, Ama, sa araw na ito ay pagpalain mo lagi ang iyong gawain. Samahan ito lagi ng himala, ng kapangyarihan, at dalangin ko, Panginoon, na pagpalain mo lagi ang aking makapatid na naririto ngayon. Abutin sila ng iyong biyaya, ang iyong mapagpalang kamay. Tulungan sila, Panginoon, kung sila man ay may problema, tulungan silang makalaya. At kung sila man, Panginoon, ay mayroong mga kahilingan, tulungan sila na magkaroon ng katuparan ang bawat kahilingan ng bawat isa. At kung sila man, dakilang Diyos, may sakit at may karamdaman, hinihiling namin ang pagpapagaling ay dumating sa aming katawan. At naniniwala kami, dakilang Diyos, na sa araw na ito ay muli mong ipaparanas ang iyong kapangyarihan sa aming buhay. Amang banal, pagpalain mo rin po ang mabuting balita, ang iyong mga salita na aming pong pakikinggan. Samahan ito ng kapangyarihan upang ito ay magbigay sa amin ng kalakasan at katatagan. At nananalig kami, Panginoon, na ito'y magdadala sa amin sa malaking pag-asa sa buhay. Salamat, dakilang Diyos, at sa iyo namin ibinibigay ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, naging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. Sige po, palakpakan natin siya ng malakas. Glory to God. Glory to Christ Jesus. At basahin po natin sa araw na ito ang ating pagginilayan. Kukunin ko ito sa aklat ng Hebreo, chapter 12. Simulan ko po sa talatang 1 hanggang talatang 2. Sabi po ng Bible, kaya nga dahil sa napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggapin natin o tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa kabutihang nasa ating harapan. O sa takbuhang nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya, nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintana ang kahiyan ng pagkamatay sa cross at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkakabasa sa Kanyang mga salita. Mga kapatid, purihin natin at palakpakan ang ating Yahweh El Shaddai. Glory to God, glory to Christ Jesus. At dalangin ko lagi sa Diyos na kayong lahat ay lagi niyang abutin ng Kanyang mapagpalang kamay. Napagpalain kayo lagi ng ating Panginoon at dalangin ko lagi na kayo ay maging answered prayer. So sa araw na ito, tayo ay makakaupo at tayo po'y makinig ng mabuti sa mensahe ng Diyos. At kayo mga naririto sa Hong Kong, wag lang po kayo lagi sa prayer meeting na nakikinig, bagkos pagka mayroon kayong pagkakataon, lagi kayo makinig sa Maynila, sa mga playback po na gawain, sa DWXI o kaya sa YouTube. So hanapin lang po ninyo ang El Shaddai sa Maynila, yung live streaming. At nandun po yung mga gawain at pakinggan nyo po ang mga gawain na ito at kayo po ay patuloy na mapagpapala ng Panginoon. So ngayong araw na ito po ang aking ibabahagi sa inyo is about mamuhay ng epektibo ayon sa biyaya ng Diyos. Live effectively according to God's grace. So mamuhay tayo, mamuhay daw ng epektibo ayon sa biyaya ng Panginoon. Tayong lahat ay nasa biyaya ng Diyos. Naniniwala po kayo? Ang buhay natin ngayon, sa panahon ngayon, ay nasa biyaya ng Panginoon. Kaya nga salamat kay Lord dahil sa Kanyang biyaya, tayo ay nakasumpong sa gawain na ito. At dahil sa Kanyang biyaya, nandito tayo sa lugar na ito. So, isa po yan sa napakalaking pagpapala ng Panginoon sa ating buhay. So, sabi ng ating binasa kanina sa Hebreo chapter 12 verse 1, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintana ang kahiyan sa pagkamatay sa cross at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. So ang tanong po dito mga kapatid ay, paano ba tayo, how can we live effectively? Paano ba tayo mamumuhay ng epektibo? Kasi sabi natin kanina, mamuhay tayo sa biyaya ng Panginoon kasi sa panahon ngayon, tayo ay nasa biyaya ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. So paano ba tayo mabubuhay o mamumuhay ng epektibo o mabuhay ng epektibo habang tayo ay naririto sa mundo? So balikan natin ang ating binasa, sabi ng Bible, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. So we need to fix our eyes on Jesus. So para tayo ay maging epektibo sa buhay na ito, lagi nating ituon ang ating mga mata kay Jesus dahil doon magiging maayos ang ating buhay at magiging epektibo ang ating pamumuhay bilang Kristiyano. Kasi alam naman natin na pag ang ating mga mata ay nakatuon kay Lord, siya lang ang ating nakikita. Amen po ba? At pawang kagandahan, pawang kabutihan ang nakikita natin kapag lagi nating itinutuon kay Jesus ang ating paningin.
Ang ating makikita, pag-ibig ng Diyos. Ang ating makikita, yung pasensya ng Diyos. Yung makikita natin ay lagi yung pagtsatsaga, pagtitiis. Kaya napakahalaga na ituon natin ang ating paningin sa Panginoon para habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito, andun ang ating tiyaga, andun ang ating pagtitiis, andun ang ating pagmamahal. Kasi kapag tayo ay nakatuon kay Lord, wala tayong ibang makikita sa Kanya kundi ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Kasi pagka hindi tayo nakatuon kay Lord, doon lalabas yung sinasabi minsan ng mundo na minsan ay hindi makita sa mga Christian yung kagandahan ng Diyos sa atin. Pero pag tayo ay lagi nakatuon kay Lord, maniwala po kayo, maa-amaze ang mundo, maa-amaze ang paligid kasi kahit na ikaw ay ginagawa ng hindi mabuti, pero andun pa rin ang ganti natin na pagmamahal sa kanila. Bakit? Kasi nakatuon kay Jesus ang ating paningin. Lagi natin nakikita na kung paanong nagmahal si Jesus, ay ganun din ang ating gagawin. Magmamahal tayo kasi ang Diyos, ang Panginoon, na ating tinitingnan ay Panginoon ng pagmamahal. Amen. Kasabihin niyo sa iyong katabi, si Jesus ay Panginoon ng pagmamahal. Naniniwala ba kayo na si Jesus ay Panginoon ng pagmamahal? Amen. Kaya ang lagi nakatingin sa Kanya ay mayroon ding pag-ibig lagi. Tama po ba? Laging may pagmamahal. Kasi ang pagmamahal, sabi nga ng awit, ang susi ng lahat. Ang pagmamahal. Kapag may pagmamahal sa puso ng isang tao, ibig sabihin, magiging maganda ang ating magiging relationship. So magiging maganda ang buhay natin sa daigdig na ito. Magiging maayos ang takbo ng buhay natin. Kasi pag-ibig ang nagdadala. Amen po ba? Amen. Pagmamahal ang nagdadala sa buhay natin. Kasi pag walang pag-ibig, galit, puot ang nasa puso natin. Yun ang hindi po maganda. Bakit puot at galit ang nasa puso natin? Kasi hindi naman kay Jesus nakatingin ang ating mga mata. Sa nakatingin kay brother. Yan. Kasi nakatingin kayo sa akin eh. Okay lang ba kayo? Amen. Ibig sabihin, nakatingin tayo sa mali ng ating kapwa. Kaya minsan galit ang ating nararamdaman, ang ating nagagawa ay hindi maganda kasi ang nakikita natin ay panay kapangitan ng ating kapwa. Pero kapag kay Jesus nakatuon ang ating paningin, pawang pag-ibig at pagmamahal galing kay Lord ang nakikita natin. Kaya kung paanong nagmamahal ang Panginoon, magmamahal din tayo. At kapag yun ang ginawa natin, magiging epektibo ang ating buhay sa mundong ito. Amen. Amen po ba? Kaya sabi dito, we need to fix our eyes on Jesus. Kailangan nating ipako ang ating paningin kay Jesus. Ang sabi dito, ipako. Sabi mo sa iyong katabi, ipako mo ang iyong mga mata kay Jesus nang wala ka ng ibang nakikita. Amen po ba? Kasi alam niyo po, isa po sa napakahalaga na dapat makita sa mga nakikinig ng salita ng Panginoon ay yung pag-grow natin, yung paglago natin, yung pag-unlad natin bilang mga tagapakinig ng mabuting balita, bilang tagapakinig ng salita ng Panginoon. Hinahanap ng Lord yung ating pag-grow, yung ating paglago. At kapag tayo'y lumalago, napakagandang pagmasdan, napakagandang tingnan kapag tayo ay talagang umuunlad sa ating spiritual na buhay. Kaya dito, ang tanong dito ay, bakit kailangan nating ipako ang ating paningin kay Jesus? Bakit nga ba? Bakit kailangan mong ipako ang iyong paningin kay Jesus? So, una, dahil kay Jesus, mayroon pong tinatawag na kalakasan. Naniniwala ba kayong may kalakasan sa Panginoon? Amen. Kaya kapag nakatuon sa Diyos o kay Jesus ang ating paningin, kapag nanghihina tayo, kasi tayo naman ay normal na may mga problema, mayroon tayong dinadaanan sa buhay, pero pagka nakatuon kay Jesus ang ating paningin, kung ikaw ay nanghihina, lalakas ka. Magkakaroon ka ng kalakasan. Bakit? Si Jesus ang ating kalakasan. Amen. Amen ba? Amen. Kaya napakahalaga na
ituon natin kay Jesus ang ating mga mata para sa panahon ng panlulupaypay at panghihina, bigyan tayo ng kalakasan ng ating Yahweh El Shaddai. Kaya kayo mga may problema, may mga pagsubok, o tayo mga may pagsubok, hindi ko ihiwalay ang aking sarili kasi lahat tayo ay nakakaranas ng mga problema at pagsubok sa buhay. Pero tatandaan natin, ang tinuturo ng Bible, ipako natin ang ating paningin kay Jesus dahil kay Jesus ay mayroong kalakasan. Amen. Amen ba? So, nung naniniwalang may kalakasan kay Jesus, yung palakpak nyo parang parang gutom na, Yan. O, sabihin mo sa iyong katabi, kay Jesus ay mayroong kalakasan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo ulit, kaya mula ngayon, si Jesus lang ang lagi mong tingnan. Tama po ba? Kasi nakakahiya naman kasi kay Lord na, bawa, nasa prayer meeting tayo, nakikinig tayo ng mabuting balita, tapos ang ating paningin naman ay hindi naman kay Lord nakapako, kung saan-saan nakatingin ang ating mga mata. Kaya nga minsan, maraming malabo ang mata. Bakit? Kasi wala nang inabangan kundi mali ng iba. Amen po ba? Yun ang hindi maganda sa Christian world. Tatandaan natin, tinawag tayo ng Panginoon para tayo turuan. Ang 12 alagad nung piliin ng Panginoon, ito'y kanyang pinili at tinuruan ng Panginoon ang 12 alagad. Kaya nga pag sinabing disciple ay learner. Nag-aaral. Kaya tinuruan ng Panginoon ang 12 alagad para matuto ang mga alagad na ito. Kaya nung sila'y pahayuin, tuwang-tuwa yung mga alagad kasi yung mga demonyo lumalayas. Gumagaling ang mga may sakit at may karamdaman. Kaya yung 12 alagad o yung mga alagad ni Jesus ay tuwang-tuwa. So patuloy na tinuruan ng Panginoon ang kanyang mga alagad. Kaya lang ang problema sa kanyang pagtuturo sa kanyang mga alagad, natuto nga yung ibang alagad pero mayroong isang hindi natuto. Sino yung hindi natuto doon? Si Judas. Bakit? Kasi habang tinuturuan ng Panginoon yung mga alagad, si Judas naman walang iniisip kundi pera. Kaya pati ang Panginoon ay kanyang ibininta. Kaya habang kayo nasa gawain ng Panginoon, kalimutan nyo muna ang pera. Ituon nyo muna ang iyong paningin kay Jesus. Hayaan muna nating isipin muna natin si Lord, si Jesus. At maniwala kayo kapag kay Jesus nakatuon ang ating paningin, ang ating mga mata, maniwala kayo kung kayo pinanghihina dahil wala kayong pera, kulang kayo sa financial, may problema kayo, ngayong araw na ito, palalakasin kayo ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Bakit? Ang Panginoon ang solusyon ng lahat ng bagay. Kaya sabi dito, bakit kailangan ituon natin o ipako natin ang ating paningin kay Jesus? Dahil una, sabi dito, dahil mayroong kalakasan kay Jesus. Amen po ba? May kalakasan sa Panginoon. Pangalawa, bakit mahalaga na ituon natin kay Jesus ang ating mga mata? Pangalawa, sabi dito, dahil mayroong kagalakan kay Jesus. There is joy in Jesus. Diba, minsan, nawawala yung ating kagalakan sa mga nararanasan po natin sa buhay, lalo pag patong-patong yung dumarating na problema, minsan yung kagalakan ng tao nawawala. Pero pag tinignan mo yung mga problema na patong-patong, lalong mawawala ang kagalakan mo. Lalo pag tinignan mo yung mga babayaran mo, sunod-sunod, lalong nawala ang kagalakan mo. Pero pagka sa panahon ng problemang patong-patong at hindi mo ito tiningnan at ang tiningnan mo ay ang Panginoon pa rin, kahit gaano karami ng problema, magiging masaya ka pa rin. Bakit? Kasi kay Jesus, mayroon tayong kagalakan. Amen ba? Subukan mong titigan ang utang mo hanggang maniwala ka. Maghapon mong titigan yan, maghapon kang malungkot. Maghapon kang hindi masaya. Bakit? Kasi iniisip mo paano ko ito babayaran? So malungkot ka maghapon.
Pero alam mo naman na wala kang magagawa at hindi mo pa mababayaran yung utang mo, wag mo munang titigan. Ang Panginoon muna ang titigan mo. Kay Lord mo muna ipako ang iyong mga paningin. Kasi hanggat nakapako kay Jesus, ang iyong mga paningin, maniwala ka, tinuturuan ka ng Panginoon. At habang tinuturuan ka ng Panginoon, nagiging masaya ka. Bakit lumilinaw ang ating isip? Tama po ba? Kaya ang encouragement po ni San Pablo, sa mga taga-Hebreo, although na ang Hebreo po ay walang specific na author, kasi baka may nakikinig sa ating mga ibang grupo, baka sabihin natin na hindi naman si San Pablo ang author ng Hebreo. So, walang specific po na sumulat ng aklat ng Hebreo. Kung sino man ang sumulat ng Hebreo, aklat ng Hebreo, kung sino man ang official author o proponent ng Hebreo, ito yung pinapaabot. Nagbigay siya ng encouragement sa mga taong ito na ituon natin ang ating paningin. Ipako natin ang ating paningin kay Jesus. Kasi alam naman natin na hindi tayo kayang bigyan ng kagalakan ng mga situation, ng mga problema, ng mga pangyayari sa buhay natin. Hindi tayo kayang bigyan ng kagalakan. Kaya nga marami po ang dumarating doon sa tinatawag na depression. Nagsisimula sa anxiety. Bakit nagkakaroon ng anxiety? Kasi isip ng isip. Ang result niyan, isip plus isip equals anxiety. Di ba? Ginawang multiplication. Isip times anxiety equals depression. Kasi pag hindi mo napaglabanan yung anxiety, mauuwi yan sa depression. At kapag ang tao ay nagkaroon na ng depression, maniwala kayo, wala ka ng kagalakan. At wala akong nakitang taong nagkaroon ng depression, talagang nagagalak siya. Alam niyo ba yung taong may depression, wala nang taong mabait sa kanya. Nakikinig po ba kayo? Ito, makinig kayo ng mabuti kasi para maging aware tayo. Kaya wag niyong sisihin ang ibang tao kung bakit lagi kang pinagdududahan, lagi kang pinag-iisipan ng masama. Kasi meron siyang anxiety, meron siyang depression Kaya lahat ng galaw mo, lahat ng ginagawa mo, ay parang lagi niyang pinagdududahan. Andyan po ba kayo? Pag mayroon nag-umpukan lang, mag-iisip na ng hindi maganda. Baka kung pinag-uusapan nito. Kasi nga, mayroon siyang anxiety, mayroon siyang depression sa buhay. Nakukuha niyo po ba? At yun ang pinakamahirap na kalagayan sa tao kasi lahat ng tao pinagbibintangan mo. Lahat ng tao suspect para sa iyo. Bakit ganon? Kasi nga mayroon siyang depression. Gising ba kayo? Kayo ng mabigat na kalagayan ng tao. Pag ang tao ay may depression, may anxiety, wala siyang kagalakan sa puso. Ngumiti man pero pilit. Kasi mayroon siyang anxiety, mayroon siyang depression Hindi ka pwedeng pasayahin kapag ang isip natin ay laging pagdududa. Bakit ganun? Bakit lagi nagdududa? Alam niyo po, dati wala akong idea about anxiety, about depression. Pero nung ako'y maka-encounter ng isang taong may anxiety, doon ko naintindihan bakit may mga tao na laging gusto, nag-iisa, ayaw niya nakikahalubilo. Alam niyo kung bakit? Kasi takot siya Takot siya na baka may mabanggit, na hindi niya magustuhan. Kasi ang taong may anxiety at may depression, napakasensitibo po niyan. Lahat na lang pinag-iisipan ng hindi maganda. Kaya nawa, ituon natin ang ating mga paningin kay Jesus, kay Lord, para makalaya tayo sa spirit of depression, sa spirit of anxiety. Kasi ang hirap ng kalagayan na yung tao na lang yung tutulong sa iyo, pinagbibintangan mo pa. Yun na lang ang tao na magiging kaibigan mo, pinagbibintangan, pinag-iisipan mo man ng masama. Kasi wala ka ng matinong kaisipan kapag may anxiety ang tao, pag may depression. So, walang kagalakan. So, anong kailangan?
ang kailangan natin ay ituon natin kay Jesus ang ating paningin para magkaroon tayo ng kagalakan. Yung anxiety, yung depression ay mawala sa atin at mapalitan ito ng kagalakan na galing kay Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Kaya huwag kayo magagalit sa isang tao kapag may mga pagkakataon na nararanasan po natin na mayroong situation na talagang pinag-iisipan ka ng hindi maganda, taas lagi lang pinagbibintangan at inaabangan ka lang ng mga bagay na hindi maganda kasi nga may depression may anxiety. Ulitin po natin, sa isang taong may anxiety, walang taong matino para sa kanya. Lahat mali sa kanya. Nakukuha niyo po ba? Sana tama yung interpretation ko kasi ito, ako naman ay nakabase lang doon sa tao na na-encounter ko at na-counseling ko na mayroong anxiety. Alam niyo, sabi niya sa akin, alam mo, Brother Rod, sa'yo lang ako nakakatawa. Kasi nga sinasabayan ko yung kanyang niya na hindi ko sa pinakikitaan ng hindi maganda kasi nga alam ko may anxiety. Pero alam mo, nung magtapat na siya, doon ko naintindihan na sabi niya, alam mo, ayokong makiusap sa kahit sinong tao kasi wala na nga siyang tiwala Yun ang taong may anxiety. Katanungin ko po kayo, may tiwala pa rin ba kayo sa kapwa niyo? Sino may tiwala pa rin sa kapwa niya? Salamat naman, at least marami pa. Gising ba kayo? Pero ang taas yun ng kamay, alanganin na O sige po, ulitin ko po. Sino pa rin ang may tiwala sa kanyang kapwa? Sure kayo? O at least masaya ako at wala kayong anxiety. Wala kayong depression. Kaya alam niyo po, napakadelikado po nito. Kaya nga napakahalaga na ituon natin kay Jesus ang ating mga mata kasi kapag lagi tayo nakatuon sa ating kapwa, sa tao, lalong lalala ang iyong anxiety, lalong lalala ang iyong depression. Hanggang sa dumating ang panahon na pati sa sarili mo wala ka ng tiwala. Yun ang mas delikado. Kaya napakahalaga na ituon natin sa Panginoon ang ating mga mata para tayo ay tulungan ng Panginoon, turuan ng Diyos. Kapag tayo ay tinulungan at tinuruan ng Panginoon, ako'y naniniwala tayo ay makakalaya doon sa mga bumabagabag sa atin, doon sa mga gumugulo sa ating isipan, kasi wala namang talagang ibang makakatulong sa atin kundi ang ating dakilang Yahweh El Shaddai lamang. Palakpakan natin ang Panginoon. So pangatlo, bakit kailangan nating ituon kay Jesus? O ipako ang ating paningin kay Jesus. Pangatlo, sabi natin dito, dahil mayroong pag-asa kay Jesus. There is hope in Jesus. May pag-asa. Alam niyo po, totoo lang, balik tayo doon sa anxiety at depression. Yung mga may anxiety at depression, wala na silang pag-asa. Lagi na silang down na yung nila, yung hopeless na sila. Kaya nga, tuliro ang isip nila Kasi wala na silang isip na hindi, bukas wala na ito. Hindi na. Kaya mayroong mga inaabot ng taon na hindi makalaya-laya sa anxiety at depression sa buhay. Kasi nga, wala na silang pag-asa. Nawala yung pag-asa sa kanila. Maliban kapag dumating siya o nag-undergo siya ng counseling at nakarecover siya sa kanyang kalagayan sa buhay, doon lang babalik ang kanyang pag-asa. Kaya nga mayroon tayo sa Christian world, sa Christianity, na counseling. Kasi napakahalaga nito, lalo doon sa karanas na mga na nawawalan na ng pag-asa kasi nga nakaranas siya ng hindi maganda sa buhay, isip ng isip. Kaya nga, minsan may nagpapakamatay. Alam mo kung bakit nagpapakamatay? Kasi hopeless na nga Wala na siyang pag-asa. Mayroon bang taong nagpakamatay na may pag-asa? Wala. Kaya nagpapakamatay kasi wala ng pag-asa. Isipin niyo po, may taong magpapakamatay kasi dahil sa utang lang. Anong klaseng tao kung dahil sa utang lang magpapakamatay ka? Una, ang iniisip ng tao kasi nito, yung
hindi sa makakabayad. Pangalawa, kahihiyan. Kung mayroon tayong pag-asa, hindi mo gagawing kitilin ang iyong buhay kasi naniniwala tayo na ang hindi natin magagawa ay kayang gawin ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Anong ibig sabihin doon? Ibig sabihin, may pag-asa ka. Pero bakit may taong kinikitil niyang kanyang buhay? Kasi nawalan na siya ng pag-asa. Bakit nawalan siya ng pag-asa? Dahil sa kanyang anxiety na nauwi sa depression, nawalan siya ng pag-asa, kaya nauuwi sa pagkitil ng buhay. Amen po ba? So, anong kahalagahan? Bakit kailangan nating ituon ang ating mga mata kay Jesus? Dahil kay Jesus, sabi dito, ay mayroon tayong pag-asa. Kaya hindi natin dapat gamitin ang mga nangyayari sa buhay natin kasi normal yan eh. Alam niyo ba kung talagang tayo ay malalim sa spiritual na buhay, pag mayroon kang malaking pagsubok, ibig sabihin, inihahanda ka ng Diyos sa isang bagay na maganda. Amin po? Kasi hindi ka naman dadaanin sa malaking pagsubok kung walang gustong gawin ang Diyos sa buhay natin. O, yung mga lumalaban sa mga sport, di ba? May mga trainer sila, lalo sa boxing. Bakit pinapadaan sila ng kanilang trainer sa matinding training? Kasi inihahanda yung boxer na ito sa laban, sa isang matinding laban. So ganun din sa buhay natin bilang Kristiyano. Kapag may dumating sa iyo na malaking pagsubok at problema, ibig sabihin, tinitrain ka lang ng Diyos. Hinuhubog ka lang ng Panginoon. Nang ibig sabihin doon, mayroong isang malaking laban kang haharapin. Amin po ba? Mayroong kang isang bagay na paglalagyan ng Diyos sa iyo, na ibig sabihin, pag nilagay ka ng Panginoon doon, hindi ka na bago, hindi ka na magtatanong kasi dumaan ka sa matinding training. Nakukuha niyo po ba? Ngayon halimbawa, gusto ng Diyos na payamanin ka. Dito naman, wala naman siguro gusto maghirap. Sinong gustong yumaman? Taas ang kamay. Yung sigaw nyo parang ayaw. O sinong gustong yumaman? Pumalakpak ang ayaw. Kayo naman, yayaman, tapos ayaw. O di ba? Kung gusto kang payamanin ng Diyos, padadaanin ka muna ng Diyos sa training. Maaaring paghirapin ka muna ng Diyos para matuto ka paano ba ang tamang pag-manage. O kaya padaanin ka ng Diyos sa problema sa financial kasi para matutuhan mo talaga paano ba ang pagpapahalaga ng pera. Bago ibibigay sa iyo, bago ka ilalagay ng Lord doon sa isang kalagayan na pagyamanin ka. Amen ba? Hindi naman agad ibinibigay ng Diyos ang isang bagay na wala tayong pwedeng pagdaanan. Kaya kapag dumadaan at tuloy-tuloy ang mga pagsubok at problema sa buhay mo, huwag ka malulungkot, maging masaya ka. Maging maligaya ka. Bakit? Kasi ibig sabihin, mayroong nakalaan sa iyo ang Diyos at mayroong isang napakagandang paglalagyan sa iyo ang ating Yahweh El Shaddai. Kaya kung may mga pagsubok kayo, magpasalamat kayo. Sino mga may pagsubok dito? O batiin mo ang katabi mo, sabi mo sa katabi mo, congrats. Amen ba? Congrats sa inyo. Hindi ibig sabihin, uy, may pagsubok ka, kawawa ka naman. Hindi ganun yun. Batiin mo siya kasi ibig sabihin, mayroong magandang biyaya ang Diyos sa kanya. Kaya kayo mga dumadaan sa pagsubok, huwag kayong mag-alala. Pagkatapos ng pagsubok na yan, makikita nyo kung paano kayo pagpapalain ni Yahweh El Shaddai. At pang-apat, bakit kailangan nating ituon kay Jesus ang ating paningin? Dahil kay Jesus mayroong kapayapaan. Kanina, mayroong kagalakan.
may pag-asa. Amen po ba? Kay Jesus, sabi natin kanina, may kalakasan, mayroon tayong kagalakan, mayroon tayong pag-asa, at pang-apat, mayroon tayong kapayapaan. Isipin niyo po, pag nakatuon kay Lord ang paningin natin, payapa lagi ang ating isip, ano? Ang hirap kaya matulog ng walang peace of mind. Na pagpikit mo ng mata, nakikita mo yung Bombay na inutangan mo. Wala na matang Bombay dito, ano? Sa Pilipinas lang yon. Ito totoo ito. Ang hirap matulog ng walang peace of mind. Bakit? Papalibaliktad ka sa higaan mo, nakapikit ka, pero wala, di ka makatulog. Tapos maya-maya, umaga na pala. Kaya ang bigat ng katawan habang nagtatrabaho. Kaya tingin sa katabi. Alam ko nakakatulog naman yan. Nakakatulog ba kayo? Lalo yung mga ay baka na naman makasagasa na naman ako. Lalo yung mga may online game, Yung anak ko, sabi ko sa anak ko, tumigil-tigil ka dyan sa mga online game na yan. Sabi niya, Papa, kumikita ako. Oo, kumikita ka, pero pagdating ng araw, mata mo, hindi mo na makikita. O bakit? Kasi, isipin niyo may nakita ko sa social media, sa Facebook na naman. Tulog na tulog. Tapos, hawak ng cellphone, gumaganon-ganon pa rin. Pati sa pagtulog na naginip. Pati sa pagtulog, naglalaro. Ang hirap kaya ng ganong kalagayan ng tao, Kaya napakahalaga na ituon natin sa Panginoon ang ating paningin. Alam niyo kung bakit? Kasi alam naman ng Diyos na kailangan natin ng financial, kailangan natin ng mga pangailangan natin. Huwag kayong mag-alala. Tuturuan tayo ng Panginoon. Dadalhin tayo ng Diyos sa tamang pamamaraan. Amen po ba? At kapag tinuruan ka ng Panginoon, maniwala ka, matutuwa ka. Bakit? Ang mga turo ng Panginoon ay kagalakan natin. So, napakalaga na ituon natin sa Diyos ang ating paningin para lahat ng oras payapa tayo. Gusto niyo bang may kapayapaan? O sinong gusto na may kapayapaan? So, anong gagawin natin? Ituon kay Jesus, ipako kay Jesus ang ating mga mata. Amen po ba? Alam niyo kung bakit? Kasi pag nakapako kay Jesus ang ating mga mata, nako, kay gandang pagmasdan ng Panginoon, Pero pag saan kayo lagi nakatingin, nako, hindi kayo maging payapa. Wala kayong kapayapaan. Bakit? Kasi si Brother Rod, hindi maibibigay ang talagang, lalo ang ine-expect po ninyo, hindi ko kaya ibigay yon. Ang makapagbibigay lang noon ay walang iba kundi si Yahweh. Si Lord lang ang makapagbibigay noon. Ako naman, salamat ako kay Lord kapag nagagamit niya ako, itatayo ako sa harapan ninyo. Salamat kay Lord. Pero your expectation, ako, hindi ko kayang ibigay sa inyo yon. Kasi unang-una si Brother Rod hindi magaling, hindi mahusay, at hindi naman ako yung pa nag-pre-over, gagaling kayo lahat. Kasi wala akong power na ganun Ang makagagawa lang noon si Jesus. Amen po ba? Kaya kay Jesus po ninyo ituon ang iyong mga mata kasi lahat ng expectation nyo, makakamtan nyo kapag kay Lord kayo nakatingin. Amen po ba? Halimbawa, ina-expect mo, pag pre-over kita, gagaling ka. Paano pag hindi ka gumaling? So, nasira yung diskarte mo ngayon sa buhay. Sabihin mo, ay, wala palang preacher na yan, hindi ako gumaling. O kasi, saan kayo umaasa? So, wala kayong maaasahan kay Brother Rod kasi ako'y naghahayag lang ng mabuting balita. Ang asahan natin, si Yahweh El Shaddai, na makagagawa ng lahat ng bagay. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, mula ngayon, ipako mo kay Jesus ang iyong mga mata. Sa Kanya ka umasa. Tama po?
Lahat ng aasa kay Jesus, lahat ng aasa kay El Shaddai, hindi bibiguin ng Diyos. So nawa sa araw na ito, pinagpala kayo ni Yahweh El Shaddai. Tayo tayong lahat at tayo po ay dumulog sa ating Panginoon. Yakapin niyo muli ang iyong mga dadalahan. Lahat ng bagay na gusto niyo pagpalain ng Diyos, yakapin po natin yan. At tayo ay lumapit sa Kanya. Pagising sa umaga, ikaw ang nakikita. Ngiti ng langit ay anong ganda. Muling sumilay sa akin ang bagong pag-asa. Ramdam ko ay kapiling na kita. Pagising sa umaga, ikaw ang nakikita. Ngiti ng langit ay anong ganda. Muling sumilay sa akin ang bagong pag-asa. Ramdam ko ay kapiling na kita. Tanging ikaw ang siyang nagbibigay sigla sa aking buhay. Kailan naman sa piling mo ako ay ligtas. Panginoon, panghahawakan ko ang lahat ng iyong mga pangako. Ayaw ko na mawalay pa sa piling mo. Pagising sa umaga, ikaw ang nakikita. Ngiti ng langit ay anong ganda. Muling sumilay sa akin ang bagong pag-asa. Ramdam ko ay kapiling na kita. Tanging ikaw ang siyang nagbibigay sigla sa aking buhay. Kailan naman sa piling mo ako ay ligtas. Panginoon, panghahawakan ko ang lahat ng iyong mga pangako. Ayaw ko na mawalay pa sa piling mo. Ayaw ko na mawalay pa sa piling mo. Ayaw ko na mawalay pa sa piling mo. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Banal na Diyos, dalangin ko po na huwag mong pababayaan ang gawain na ito. At ang aking mga kapatid na tinawag mo sa gawain na ito, huwag mo po silang pababayaan. Lagi niyo po, Ama, na ilagay sa kanila ang iyong mapagpalang kamay.
Kasihan mo lagi sila ng iyong kapangyarihan. Ingatan mo lagi, O Diyos, ang aking mga kapatid na ito. Ingatan sila sa lahat ng gawa ng kaaway. Ilayo sila sa lahat ng sakit at karamdaman. At sa lahat ng mga problema na kailang mararanasan, tulungan mo lagi sila, Panginoon, na ito'y mapagtagumpayan. At kami po ay naniniwala na silang mga may sakit at may karamdaman ay kanina pa sila, Panginoon, ay pinagaling mo na. At inaangkin din namin na maging ang aming mga mahal sa buhay na may karamdaman ay pinagaling mo na rin. Dakilang Ama, pagpalain niyo po lahat ng hawak ng kamay na ito, basbasan at daluyan ng iyong kapangyarihan, upang ang mga bagay na ito ay magamit nila sa kapanahunan, upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At naniniwala kami, dakilang Diyos, na silang lahat ngayon ay answered prayer na. Ama, salamat sa iyo. At hinihiling ko, Ama, na lahat kami ay umuwing tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Dalangin ko, O Diyos, pagpalain mo sila sa bansang ito. Pagpalain mo sila ng magandang kalusugan at kalakasan. Pagpalain mo sila sa kanilang mga trabaho. At pagpalain mo sila sa kanilang mga pangailangan, una sa spiritual at sa material na bagay. Salamat, Lord, at amin ang inaangkin na ngayong araw na ito, kaming lahat ay answered prayer na, tinugon mo na at pinagpala mo na. Kaya, Ama, sa iyo ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. In Jesus' name, everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen and Amen. God bless us all. Manatili po tayo nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, magkatahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000.
di ka matatakot at natitiyak mong di ka Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong oring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leong mababagis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. Iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlan. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila ay tasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Deringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang kinin mo na, answered prayer ka na. Amen. Sabing ika'y dumadalo dito sa gawain. Alam kong may nilataas ka, iba't ibang hiling. Sa patuloy mong panalangin, di ka niya bibiguhin. Kalooban lang ng Diyos ang iyong sundin. Ang kinin mo na. Ang kinin mo na. Ang kinin, ang kinin. Answered prayer ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin, ang kinin. Pinagpala ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin, ang kinin. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Kung ikaw ay may problema sa pamilya o bulsa, isa lang ang lalapitan, El Shaddai ang ngalan niya. Huwag kang mag-alinlangan, siyang ibibigay niya. Pagpapala mo ibahagi sa iba. Ang kinin mo na. Ang kinin mo na. Ang kinin, ang kinin. Answered prayer ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin, ang kinin. Pinagpala ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Ang kinin mo na. God bless us all and count your blessings. Amen. See you next Tuesday. See you tomorrow sa lower hall.